Paglabas niya pa lang ng reception, hinimatay siya. Yes po. Hindi ko po alam na hinimatay siya kasi nagti-thank you po ako sa mga guests eh. Tapos lumapit na lang sa akin yung friend ko na, Jerry, si Patrick nahimatay na nga sa labas. So may imagine yung feeling nito no, na right after ng reception ng kasal, makikita mo yung napangasawa mo na biglang nawalan ng malay. Nung time na yon na tumatakbo ka sa kanya, bigla siyang tumayo. Okay lang ako, yung parang gano'n, okay lang ako, ganyan-ganyan. Pero ang dami nagsasabi sa akin, hindi siya okay, ganyan-ganyan. So parang nagpatawag ng nurse, tas yung ambulansya and all. Okay, so sa mga ganito pong pangyayari no, kapag merong naihimatay, very important na i-assess muna yung lugar. Kung safe ba yung lugar kung saan bumagsak yung pasyente. And of course, kapag nilapitan nyo na yung pasyente, una nyong gagawin ay kamustahin siya or kausapin siya para malaman natin kung conscious ba siya or gising ba siya. Kung hindi siya sumasagot after tanungin kung ano nangyari sa kanya or kung ano nararamdaman niya, pwede nyo tapikin yung kanyang balikat or yugugin ng onte para mabuhayan ng consciousness. And pag hindi pa rin nagre-response, very important na tumawag na po ng rescue. And of course, hindi natatapos doon. Baka tumawag kayo ng rescue pero tumigil na rin kayo sa pagtulong. After nun, i-check nyo kung may breathing and kung may pulso. Kung walang paghinga yung pasyente and kung pinulsuhan nyo dito o kaya dito sa leg, wala kayong maramdamang pulso, mag-start na po ng CPR. So sa CPR, dapat nakaganto po yung kamay. Yan. So parang magka-holding hands yung dalawa yung kamay. Tapos straight na straight, nakalak dapat yung elbow. Tapos kapag pinupush po ninyo dito sa may dibdib ng pasyente, dapat po up to 2 inches yung lalim. So ganun. Ganyan po kalalim. 2 inches dapat yung depth o yung lalim ng pagpiga nyo. After po nun, syempre, para mapanatag yung loob, dinala po namin siya sa hospital kasi yung nilagay ng nurse, bumababa yung oxygen niya. Nasa 30. Baba nung 30 guys. Masyado mababa yun. Pag ganun yung value nung autosat, yung nilalagay dito sa mga pasyente, medyo alarming na yung ganun. Kasi kapag 80 nga, pangit na yung pakinggan eh. So yung mga 30, dapat talaga dinadala na agad yan sa hospital and dapat nabibigyan na agad ng respiratory support. Baba nun. Opo, 30. So, kailangan po namin siyang dalhin sa hospital. And, Grabe, hindi ko may imagine yung feeling after ng wedding, ganito yung kinalabasan. Ang sakit nito. sabi ng doktor nga niya na nalunod yung mga organs niya sa tubig. Yung parang napuno yung organs niya ng tubig. Ang pagkakaintindi ko sa nangyari, since merong pagbaba ng oxygen sa dugo, posible na naapektuhan dyan is yung respiratory system, yung baga ng pasyente. Sabi, nalunod daw yung organs, hindi na specify kung ano organ, pero pwede rin kasi malunod yung baga ng tao. Kadalasan ito nangyayari kapag meron tayong tinatawag na pulmonary edema or pulmonary congestion or pleural effusion. So, yung mga yan po, pwede po yun magresulta sa pagbaba ng oxygen ng pasyente. So, ito po example ng x-ray ng pasyenteng merong pulmonary edema. So, itong pasyente na to ay 75 years old female na merong heart failure. So, kitang-kita po natin dito na hindi normal yung kanyang itsura ng x-ray. Talagang kalat-kalat po yung mga mapuputing area dito, pati po dito sa kabilang baga niya. Tapos, yung puso niya, malaki po kumpara sa normal. So, ito po kasi yung itsura ng normal na x-ray. So, madalas naman tayo nakakita niyan pag nagpapa-x-ray tayo. Pero sa kanya, dito sa pasyenteng to, sobrang puti and lunod na lunod po sa tubig. Pag sinabi pong pulmonary edema, marami pong causes yan. Pero isa sa mga common, lalo na dito sa Philippines, ay yung tinatawag nating congestive heart failure. Kapag po kasi nagkakaroon tayo ng heart failure, yung puso natin, humihina na yung pagpump. So, yung dugo na nasa loob ng puso, hindi niya mailabas lahat. So, kapag hindi po nailalabas lahat yung dugo na nasa puso, nagba-backflow po siya. So, bumabalik po siya dun sa ating baga. And kapag bumalik po siya sa baga, may hirapan po tayong huminga. Isa sa causes din yan yung CKD. Pag meron tayong sakit sa bato, lalo na sa mga dinadialysis. And very evident to kapag may patient tayo na kailangan i-dialysis tapos na-miss niya yung kanyang mga sessions, pwede po agad magkaroon ng pulmonary edema. Parang, alam mo yun, nababahala na ako. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Kinabukasan nun, lumapit yung doctor, sabi okay na. So, the following day pa. Yes po. The following day, like October 7 po ng mga hapon, sabi, okay na siya. Na natanggal na yung tubig, ganyan-ganyan. Tapos, mga 3 o'clock po, yun po, na ano po siya, namatay po siya. Grabe, ang bilis ng pangyayari. Kasi nga, di ba sabi ko kanina, yung 30% oxygen level, medyo critical na yun, medyo alarming na talaga. So, baka kasi nung naisugod
sa ospital medyo severe na yung form ng pulmonary edema or pulmonary congestion or kung anong type man ng pagkalunod yung nangyari doon sa baga ng pasyente. Hindi ko lang rin masabi kung ano pong history kasi ng pasyente kasi hindi naman nailabas sa video na to. So, yun nga, kung may underlying heart problem yung pasyente or kidney problem or liver problem na medyo talagang severe form na, talagang kapag nagkaroon ng tubig sa baga, pwede pong ganun talaga kabilis na mag-deteriorate yung kalusugan ng pasyente. Parang bakit ako yung magdedesisyon? Parang ilang oras pa lang, halos 22 hours pa lang kaming kasal, bakit ako yung magdedesisyon? Hindi ko na alam yung nangyari, nakahiga na lang ako sa kanya, ganun, pinakikinggan ko yung heartbeat niya. Tapos yun, wala na talaga. So, kung maka-experience po kayo ng mga gantong similar scenario, maganda po talaga dalhin agad sa ospital kasi kailangan po sila mabigyan ng enough oxygen support para mag-normalize yung oxygen sa dugo. And of course, dapat mabigyan din ng mga diuretics or yung mga pampaihi para matanggal or mabawasan yung tubig sa baga. And very important po, para hindi nahahantong sa mga gantong komplikasyon, dapat talaga regular po yung pagpapacheck up natin, regular yung pag-inom ng gamot, lalo na sa may mga maintenance ng high blood, diabetes. Kasi nga sabi ko kanina, isa to sa mga komplikasyon ng heart failure, kidney failure, and yung mga liver problem. Kung may mga tanong, comment down below kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages.